our beloved Boss Mike Cervera. Binabanatan nila yung naging... Ito po noon, nung panahon na itong si Vic Rodriguez ay nasa panig pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Tignan nyo yung kanilang pangangatwiran. Walang pinagkakaiba itong kila Maharlika, Banatbay, sa mga DDS, lahatin na natin. Wala akong pinagkaiba tignan ninyo. Sala sa init, sala sa lamig. In fact, binabanatan nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahan ng drug testing. So as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na, hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta. Yan maliwanag shabu, cocaine, marijuana, mga kababayan, ay negatibo daw yung resulta. Kita nyo, maliwanag shabu nga mismo, ninot pa. Galing yan na negatibo si Pangulong Bongbong Marcos. Saan? Sa shabu, sa cocaine, at sa marijuana. Yun po, galing na sa bunganga. Ano pang problema ninyo? Negatibo nga raw. Ayan na, yung kakampi nyo na mismo nagsabi niyan. Tingnan nyo, eto, pakinggan ninyo. Ito, pakinggan ninyo. Inclusive na, hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu. Hindi lang negative siya sa shabu. Hindi lamang negative sa marijuana. Hindi lang negative sa marijuana. Kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. Kung hindi dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. Di ba, mga kababayan? Tuloy. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Ayan, nag-negatibo na raw ang resulta. Ano pang pinagngangalngal ng mga DDS? Sukdulan na gumawa sila ng mga peking ebidensya nila tulad ng fake video. Ganun sila kadesperado para siraan si Pangulo. Dahil po alam nyo mga kababayan, wala talaga silang makita na pwedeng ibato at ipanira kay Pangulo. Yan po mga kababayan. Sobrang desperado po nila. Yan po ang ginagawa nila. Ayan, galing mismo kay Vic Rodriguez yan. Eto naman. Pasok. Sa amin, nagawa na namin yung dapat gawin ni Bongbong Marcos at tapos na ang isyong yan. Tapos na ang isyong yan. Bakit ngayon binubuhay nyo pa? Para matapos. Ayan na, mga kababayan. Matapos niyang sambitin yon, mga kababayan, eto na ngayon. Dahil nga daw po, siya pag takbo niya sa ilalim ng PDP, at kakampi, etong mga Duterte, mga kababayan, ay eto na. At alam nyo, marami pa silang nauuto, Ayan, alam nyo, ito ang problema natin sa Pilipinas. Marami talagang tanga. Aminin na natin yan. Maraming tangat mahihina ulo. Sobra. Opo, sobrang dami. Maniwala kayo. Ito na. Ano na ngayon? Vic Rodriguez, ano na? Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Kita nyo mga kababayan, bigla na nag-iba yung kanyang pananaw. Nakita nyo? Kayong mga tatanga-tangang mga DDS. Ngayon, mga kababayan, yung nagsasabi ng totoo at naglalatag ng katotohanan na si Mami Pebbles,
abay binabatikos nila. Kita nyo mga kababayan, binabatikos po nila si Meme Pebbles na wala namang sinabi kahit ano yan. Ang gusto lang sabihin ni Meme Pebbles at gustong gawin ay ilantad ang katotohanan na yung inyong video na pinalabas ay peke. O, tinayuan niya na yon. At yun daw ay ginagamit ninyo para pabagsakin ang gobyerno. Pero eto, iba. Ibang klase ho itong Vic Rodriguez na dating nandoon ho kay Pangulong Bongbong Marcos at ngayon ho ay gustong maging senador sa ilalim naman ho ni Digong. Ngayon, binara siya rito, mga kababayan, pakinggan ninyo. Gusto niyo po mag-react doon, Atty. Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos sa Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. Boom! Kita mo? Si Vic Rodriguez. Ano kaya sasabihin ko rito? Hindi na ho makapagsalita si Vic Rodriguez, mga kababayan. Yan na lang ho yung itsura niya. Napangisi na lang. Marcos, ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Maraming Vic Rodriguez, ha? Butata ka dyan. Hindi ho nakasagot ho dyan si Vic Rodriguez. Yan ho. Kaya ko ho ito pinapakita para ho maliwanagan na ho yung ilan na medyo may laman pa yung ulo na niloloko ho kayo. Niloloko kayo ng kampo ni Digong. Yun lang ho yan. Isa pa. Gusto nyo pa ng isa. Katulad nito, nakakampi nila. Eto, panoorin nyo, mga kababayan. Pasok! Sinisigurado ko po sa Nakita nyo to, tingnan nyo. Nung sagana pa ho ito, sa kita sa Pogo, mga kababayan, abay talagang bilog na bilog yan. Oo, ngayon, nag-iba na. Hindi na ho kasi nakakain ng gaano. Ito ha. Parang si Vic Rodriguez din po ito. Pasok! isang abogado, sinisigurado ko po sa inyo, wala akong nakitang kahit anong kaso pagdating sa pandarambong o paglabag ng karapatang tao laban kay Bongbong Marcos. Kita nyo, mga kababayan? Napakaliwanag ho. Na wala daw ho siyang nakita na kaso. Tulad ng sinabi ko sa inyo kagabi. Di ba, nahanap ko. Tulad ng sinabi ko sa inyo kagabi, na wala kasi lang makita na kaso ng pandarambong at pag-abuso ng karapatang pantao. Kanino? Kay Pangulong Bongbong Marcos lang naman. Bakit ngayon? Iba na yung mga sinasabi ng mga yan. Ulit, pakinggan nyo yung maigi. Isang abogado, Wait, lalakihan ko para mas maliwanagan kayo. Lalakihan ko na. isang abogado, sinisigurado ko po sa inyo, wala akong nakitang kahit anong kaso pagdating sa pandarambong o paglabag ng karapatang tao laban kay Bongbong Marcos. Period! Kunama! Period! Kunampay! Ano? Mga kababayan, napakaliwanag ho. Siya bunganga mismo netong si Roque na ngayon iba-iba ho yung sinasabi. Abay, nauna na ho na siya mismo nagsabi na wala hong issue, kaso ng pagnanakaw at katiwalian at pagmamalabis sa kapangyarihan ang Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, mga kababayan? Ano na ngayon ho ang sinasabi niyan? Sa palagay nyo, di ba iba na? Kung ano-ano na sinisigaw? Kasi nga ho, mga kababayan, kung hindi tatalasan ang mga isipan ng mga kababayan natin na mga, ewan ko ba, kung talagang nagmamang-maangan na maging mangmang at bobot tanga, mga kababayan, tamad lang sila, manaliksik o mag-research, mga kababayan, kaya sila naliligaw. Kaya nga ho, mga kababayan, sabi ko sa inyo, hayaan nyo ho tayo na gumawa ng mga ganitong content na kung ano yung mga sinasabi nila noon, ay siya rin
kabaliktaran ng sinasabi nila ngayon. Di ba? Tignan nyo, mga kababayan. Kung paano baliktarin yan. Isang abogado, sinisigurado ko po sa inyo, wala akong nakitang kahit anong kaso pagdating sa pandarambong Wala akong nakitang kaso pagdating sa pandarambong o paglabag ng karapatang tao laban kay Bongbong Marcos. o paglabag sa karapatang pantao laban kay Bongbong Marcos. Eka, mga kababayan. Diba? Ngayon, ano na? Pagkatapos niyan, Mula sa pagiging sipsip kay PBBM, biglang magpalit ng kasarian. Paniniwala itong si Monay Harry Roque at puro banat siya mayon sa administrasyon. Handa na ba kayo? Handa na ba kayong paglaban ang kalayaan? Maisog! Digil at nanginginig pang kanyang makapal na baba at dildil habang inuudyokan ng mga bayarang Duterte supporters na patalsikin si BBM. Aalisin ka sa pwesto! Kaya naman mayon, from former sip-sip kay BBM, ay ngamantat na siya kahit abasiksik ng mga chupapitos. Bakit kaya ganun? Pati pa naman sa politika ay hindi mapagtanto ni Harry Roque ang kanyang kasarian. So maya-maya tignan natin kung mapapataples natin. Pogi! Ako magtataples ako. At gusto pa yata niya na magaya sa kanya si Vice President Sara Duterte na ipinangangalandaan niya na yon na siyang bagong leader ng oposisyon. Kung paniniwala natin si Harry Roque, Ako magtataples ako. itong si Inday Sara ay magiging critic mula sa pagiging siksik. At kung totoo man ito, wala namang talaga itong maniging epekto sa pamumuno ni PBBM, then wala namang credibility ang mga mag-amo na ito. Kung si Harry Roque ay nadlustay ng salapi ng bayan upang batuslusan ang kanyang hilig sa mga chupapitos at bayaran ng mga lidal na pogo, itong si Inday Sara naman ay nuknuban ng kurap at matataw sa intelligence ban. Sabi nga nila, birds with the same feather flock together. Kahit tanungin niyo pa si Mr. Supranational Alberto de la Serna at yung basagulerong basketballista na si Jan Amores. grabe no. Birds with the same feather, flock, pak, together. Mga inuran. Grabe. Gumarampingat na apog. Nauutog daunay. Nauutog daunay. Isu siguro nga ako. Naisursuro ni Manang Aimee Ditan. Grabe no, mga kababayan. Pero mga kababayan, alam nyo ba, marami pa akong tatalakayin. Itutuloy ko na lang ho ito. Dahil kailangan ko pa hong umattend ng meeting. Oo, saglit lang naman yon. Babalik ko ako ng mga siguro alas 12. Abangan nyo po ako. Nako, mga kababayan, talakayin natin yung pagdadrama ni Robin Padilla. Nako po. Ay, nako, magugulat kayo sa sa revelasyon na ito. Mga kababayan, hindi lulusot sa atin itong mga ito. Mga kababayan, hindi lulusot. Maniwala kayo. Eto na. Eto na yung pagtatapos natin, ha. Pasok, mga kababayan, muli. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, na laging nagsasabing huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe bago ho kayo umalis sa channel na to. Ano po? Maliit lang ho na bagay yan. Huwag niyo na ipagkakait. So, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Eto na. Isang abogado, sinisigurado ko po sa inyo, wala akong nakitang kahit anong kaso pagdating sa pandarambong o paglabag ng karapatang tao laban kay Bongbong Marcos. Mula sa pagiging sipsip kay PBBM, biglang magpalit ng kasarian. Paniniwala itong si Monay Harry Roque at puro banat siya mayon sa administrasyon. Handa na ba kayo? Handa na ba kayong paglaban ang kalayaan? Maisog!
Ginmigigil at naninginig pang kanyang makapal na baba at bilbil habang inuudyoan ang mga bayarang Duterte supporters na patalsikin si BBM. Aalisin ka sa pwesto. Kaya naman mayon, from former sip-sip kay BBM, ay ngamantat na siya kay tapasiksik ng mga chupapitos. Bakit kaya ganun? Pati pa naman sa politika ay hindi mapagtanto ni Harry Roque ang kanyang kasarian. So maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin. Pogi! Okay, ako magtatopless ako. At gusto pa yata niya na magaya sa kanya si Vice President Sara Duterte na ipinangangalandaan niya na yon na siyang bagong leader ng oposisyon. Kung paniniwala natin si Harry Roque, Ako magtatopless ako. itong si Inday Sara ay magiging critic mula sa pangiging siksik. At kung totoo man ito, wala namang talaga itong maniging epekto sa pamumuno ni PBBM, then wala namang credibility ang mga mag-amo na ito. Kung si Harry Roque ay naglustay ng salapi ng bayan upang patuslusan ang kanyang hilig sa mga chupapitos at bayaran ng mga lidal na pogo, itong si Inday Sara naman ay nuknuban ng kurap at matataw sa intelligence pan. Sabi nga nila, birds with the same feather flock together. Kahit tanungin niyo pa si Mr. Supranational Alberto de la Serna at yung basagulerong basketballista na si Jan Amores. Our beloved Boss Mike Severa.